Greetings mga kababayan. Ang ating pong topic no sa usaping ito may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay na kung saan ay nalaman daw niya na yung kanyang ina ay nag-donate po ng property sa kanyang kapatid na hindi po niya nalalaman kasi daw po ay isa siyang OFWs. So, ang tanong niya sa atin ngayon, may habol po ba siya? Oh? Dito sa ginawang donation no ng kanyang magulang. Okay? So yan po ang bibigyan natin ng daan no sa usaping ito. Pero bago po yan ay kung hindi pa kayo nakapag-subscribe no, nakapag-follow sa ating channel, if you find our videos interesting and informative, may I request na wala nang pong bayad, paki-click po ang subscribe kung hindi pa kayo nakapag-subscribe and follow, at saka paki-share po and like po ng ang ating mga videos upang sa ganun ay mapalawig pa natin ang ating advokasya na magbigay po tayo ng legal impormasyon kalaman sa ating mga kababayan. Now, they could be your friends, your relatives, no? O mga acquaintances po ninyo, or they could be your friends, kamag-anak na OFWs, na tulad ditong ating bibigyan ng daan no, sa episode nito. And of course, paki-like din po. No, malaking bagay po yan sa amin upang sa ganun mapalawig po natin ang ating advokasya na marami pong tayong magbigyan ng share no oportunidad na sila din po ay may matutunan, may napupulot no sa ating pinag-usapan. Sabi natin, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Okay, let us now proceed dito po sa sulat po sa atin ng ating sender na taga OFWs, and for privacy sake, nag-request po siya na wag daw po banggitin ang kanyang pangalan. Sabi niya dito sabi niya, ang lupa po na naidonate ng nanay ko sa aking kapatid, di ko naman nalaman kasi nasa abroad po ako. May habol po ba ako, attorney? Yun ang sabi niya. Okay. Yes, may habol po kayo, no? Kung halimbawa, after pumanaw ng iyong magulang at napatunayan na dahil sa ginawang donation ay nabawasan o napagkaitang kayo ng legitim o parte ng inyong mana. Dahil ang legitim, tulad ng sinasabi po natin, ay meron din po kayong may karapatan kayo na mapangalagaan ito dahil ang inyong legitim o mana bilang compulsory heirs is protected po ng batas po yan. Okay? Now, dahil nasa abroad po kayo, ay kailangan po ay gumawa kayo kaagad ng kaakibat na hakbang, no? Na sa usaping ito, kahit sabihin natin buhay pa ang magulang ninyo, no? Because kasi ay maaari kayong ang legal remedies niyo ay mag-file ka ng petition sa court, no? For either revocation of the donation or the reduction, bawasan yung ginawang donation sa kapatid mo, no? Pero pwede mo lang gawin ito sa loob ng 10 years from the time na naisagawa yung donation. So, sinabi mo, nalaman mo, kailan mo ba nalaman? So, sa ilalim po ng ating Article 771 ng ating Civil Code, ay kailangan sa loob ng 10 years from the time na naisagawa yung donation ay mag-file kayo ng violations, mag-file kayo sa korte, no? Dahil nagkaroon ng violation of legitim sa inheritance, no, ninyo. So, pag hindi ninyo ito nagawa, ang legal hakbang na ito, makalipas po ang 10 taon, ay baka po ay papasok na po si prescription. Ang ibig sabihin ng prescription, you will be barred from questioning the donation made by your parents. So, sa lalong madaling panahon, no, ay kailangan magawin mo to upang sa ganun ay maprotektahan mo ang inyong parte ng inyong legitim, no? Dahil ang ginawa ng nanay mo, kung mapatunayan na nagiging inofficious, no? Inofficious ang donation sa ilalim ng Article 771, that ito ay nagsumobra doon sa dapat ipamana niya doon sa kapatid mo, ay tuloy inabawasan ka ng mana or inheritance, no? Ay dapat mag-file ka ng petition para either mabawasan ito o ma-revoke, no? Yung ginawang donation ng nanay mo. But remember, you can only do this within the period
the period of 10 years. After that po, no, ay magiging prescribed na. Ano bang ibig sabihin ng prescribed? Yung karapatan po kasi natin, no, huwag tayong basta magkampante. Ang karapatan po natin, no, ay dapat po yan ma-exercise po natin, no, sa loob ng tinakdang panahon ng batas. In this particular case, no, may tinatawag po tayong prescriptive period na kung saan gawin mo yan, no, sa loob ng 10 taon from the time, no, na nalaman mo nagkaroon ng donation. Okay? Yan ang mga reckoning period upang questionin mo, no, yung ginawang donation ng inyong magulang. So ano bang rationale dito? Bakit ba pwedeng may ganong karapatan? Precisely po upang maiwasan po yung tinatawag nating favoritism ng magulang. Kasi may mga magulang din kasi na may favorite silang anak, no? So for whatever reason ay merong isa paborito dahil matalino, dahil mabait or kung anong reason, no? O magandang lalaki, magandang babae. So marami pong kadahilanan kung bakit ang magulang ay minsan nagkaroon ng bias or favoritism sa kanilang mga anak. Kaya nga nagkaroon tayo ng batas na dapat ang mga anak o compulsory heirs kung tawagin natin ay equal sharing sila, no? Pro rata sharing sila. Ibig sabihin niyan, ang kanila pong legitimate or mana is protected by law. Hindi po yan maaring pagkaitan o mabawasan, no? To the extent na mapagkaitan ang isang compulsory heirs ng mana. Tandaan po natin, ang protection po ng mana, no, sa ilalim ng batas po natin ay primarily applicable po yan, no, ina-address po dito yung mga compulsory heirs. Again, ulitin po natin, sino ba yung mga compulsory heirs? Ito po yung surviving spouse, no. Ang ibig sabihin po ng surviving spouse, maaaring sila ay byudo o yung byuda, okay? At sino pa yung ibang compulsory heirs? Ay yung po mga anak, okay? So nila, whether anak sa labas o anak sa loob, yan po ay mga compulsory heirs po yan. Okay? Ngayon, what about yung kapatid ng pumanaw? May tuturing bang compulsory heirs po yan? Hindi po. Okay? Sila po ay may tuturing na collateral relatives lamang. So, hindi po sila automatic na magmamana. Magmamana lamang yung mga kapatid, okay, ng pumanaw kung yung pumanaw ay walang asawa't anak. Okay? Walang asawa't anak. Okay? O walang adopted child, okay? Ay magmamana, mayroon silang karapatan magmana, no, in the default of the compulsory heirs, okay? That is a general rule, okay? Pero pag yung pumanaw ay merong last will and testament na kung saan ay may asawa siya, wala silang anak, no? Maring ipagkait, no? Walang karapatan yung mga collateral relatives na umangkin o kumuha ng parting naiwan ng kanilang kapatid na pumanaw na, okay? Kasi hindi naman sila compulsory heirs. So ano mangyayari niyan pag ang asawa lang ang natira, okay, yung surviving heirs, ay mayroong bang karapatan si kapatid nila na magmana? Mayroon kung walang last will and testament. Kung mayroong last will and testament, ay hindi po pwede kasi nasa testator na yun kung sino kanyang pamamanahan kasi hindi naman compulsory heirs yung kapatid. However, kung walang last will and testament, wala din anak at ang natitira lang ay yung surviving spouse o byudo mo o byuda, that is the time na yung mga collateral relatives ng mga kapatid ay pwedeng magmana doon sa naiwang ari-arian ng pumanaw nilang kapatid. So kalahati nito mapupunta sa surviving spouse, yung natirang kalahati ay dito pagpapartihin equally ng mga kapatid at kasama pa rin yung surviving spouse, no? Equal sharing sila doon sa tinatawag nating legitimate. Okay? So I hope, no, nabigyan natin po ng katugunan ang kasagutan ngayon, no? Of course, dinagdagan natin yung explanation para po maging maliwanag naman at makunik-kunik po ninyo, no, ano bang karapatan ng isang tagapagmana. So, okay, sa kapapasok pa lang, no, at kung hindi naman po kalabisan sa inyo, if you find our videos interesting and
and informative. Kung hindi pa kayo napag-subscribe and share, ang nag-follow, paki-click lang po ang follow and subscribe buttons po ninyo. And of course, yung share and like buttons po. And of course, yung notification bell upang sa ganun, may mga updates po tayo. You'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga episode. Hanggang dito na lang muna tayo, no? And I hope to see you again, no? In the next video po natin. Bye for now and God bless.